Wala na raw saysay ang 1987 Administrative Code na basihan ni Pangulong Aquino para sabihing legal ang DAP o ang Disbursement Acceleration Program. Ayon yan kay Father Joaquin Bernas na isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Para naman kay dating Chief Justice Artemio Panganiban, kahit idineklarang unconstitutional ang ilang bahagi ng DAP, pwede pa rin naman daw mag-realign ng pondo ang Pangulo. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, mali nga raw yung sinasandalan na dahilan nitong si Pangulong Aquino para idepensa yung Disbursement Acceleration Program ayon sa isang constitutional expert kay Father Joaquin Bernas. At kung ang tatanungin ay si dating Chief Justice Artemio Panganiban, wala dapat ipag-alala ang Pangulo dahil nanatili naman yung kanyang kapangyarihan na mag-augment. Yun nga lamang ay dapat gawin niya ito sa executive branch lamang. Hayagang binibigyan ng kapangyarihan ang Pangulo na maglipat ng savings sa ibang proyekto. Walang nakasaad na limitado sa isang departamento o sangay ng gobyerno ang paglilipat ng savings. Sa kanyang televised Nation's Address kahapon, inihayag ni Pangulong Noynoy Aquino ang kanyang bala hinggil sa legalidad ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Ang Section 39, Chapter 5, Book 6 ng 1987 Administrative Code kung saan wala raw limitasyon sa kung anong departamento o ahensya ng gobyerno ililipat ang pondo o kung tawagin ay cross-border transfer. Ang cross-border transfer kasi ang isa sa 4 na probisyon ng DAP na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Pero ayon kay Father Joaquin Bernas, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, wala na raw saysay ang Administrative Code na iginigiit ng Pangulo. Isa kasi itong executive order na inilabas noon ni dating Pangulong Cory Aquino bago ipatupad ang 1987 Constitution. Lahat daw kasi ng mga utos at probisyong inilabas noon bilang gabay habang wala pang saligang batas, wala nang saysay ngayon. Anything that happened before the Constitution was promulgated, they're valid until you find out that it is in conflict with some provision of the Constitution. And this is what happened here. Punto ni Bernas, tama ang basehan ng Korte Suprema ng Article 6, Section 25 ng ating konstitusyon na nagsasabing maaari lamang maglipat ng pondo ang Pangulo, House Speaker, Senate President at Chief Justice sa sarili nitong sangay. Kung si dating Chief Justice Artemio Panganiban ang tatanungin, pwede pa rin naman daw mag-realign ng pondo ang Pangulo basta't malinaw ang mekanismong kanilang susundin. The President merely exercised his power of augmentation. In the exercise, certain acts were declared unconstitutional because some requirements of the Constitution were not followed. The DAP itself and the power to augment are not unconstitutional. Ayaw nating umabot pa sa puntong nagbabanggaan ang dalawang magkapantay na sangay ng gobyerno. Kung kung saan kailangan pang mamagitan ng ikatlong sangay ng gobyerno. Para naman kay dating UP College of Law Dean Pacifico Agabin, tila may isa pang gustong ipahiwatig ang Pangulo. Yan ay ang CHACHA or Charter Change. What Congress can do is to constitute itself as a constitutional convention to amend the Constitution so as to amend that portion of the Constitution which stipulates that the power to appropriate public funds lies in Congress. Hindi man tsacha, ang mga kaalyado ni Pinoy sa Kamara agad nagbalangkas ng panukala para klaruhin kung kailan ba matatawag na savings ang tirang pera at kung kailan ito maaaring gamitin ng executive branch. Ibang pagkakaintindi ng savings ni Secretary Abad at ni Pinoy, ina-anchor nila on the revised administrative code. Iba ang interpretation ng Supreme Court because they were using the General Appropriations Act and their own understanding of it. So, ang kailangan mangyari dito, Congress has to step in. Pero habang wala pa ito, nanganganib na hindi matuloy ang mga proyektong pupondohan sana ng DAP. May mga proyekto na nabitin talaga. At itong mga proyektong ito, hindi naman pwedeng hindi pondohan. That's why pinag-uusapan ngayon yung maghahain yung executive of a supplemental budget specifically to fund specific projects under DAP and PDAF na nabitin.
Jessica, ang tugon ng Korte Suprema sa matapang na speech ni Presidente kahapon at ngayon, no comment. Samantala, wala pang impormasyon kung kailan ihahain ng Malacanang ang kanilang motion for reconsideration sa Korte Suprema. Jessica? Okay. Joseph, may nabasa akong column ni Father Bernas, I think last week, no? Focusing on good faith. Kasi yun yung pinag-uusapan at the time na lumabas yung desisyon ng Korte Suprema. And he said there na considering that the President and Secretary Abad were one time or dating mga mambabatas, parang ang hirap daw paniwalaan, parang ganun yung patungkol. I'm not sure if he said it explicitly like that, no, but parang ganun yung pinatutungkulan ni Father Bernas. Parang ang hirap daw paniwalaan na hindi nila alam na yung kanilang ginawang transfer, realignment of funds or juggling in the eyes of others bawal at dapat dumaan sa Kongreso kung saan nagdaan si Pangulong Aquino and si Secretary Abad, and especially for Secretary Abad na isa rin daw lawyer. That was in the column of Father Bernas. Correct, Jessica, but we cannot blame sometimes, no, kung halimbawa mali yung interpretation ni Presidente Aquino at saka Secretary Abad. Maaaring sa kanilang position, doon sa interpretation nila, walang mali doon. But this is where yung interplay of our three branches come into play, no? Ang sinasabi kasi natin, Congress has the power of the purse, meaning, or Congress makes the laws, the executive executes the laws, and the Supreme Court interprets the laws. So, kung ito halimbawa na mali yung interpretasyon nitong si Presidente Aquino at Secretary Abad doon sa pag-interpret nila kung ano yung savings at kung kailan nila ito pwedeng gawin at saan, maybe they should give it to the Supreme Court na meron namang talagang ganyang kapangyarihan to interpret and to check kung tama ba yung pag-exercise ng executive ng kanilang power. So, the President has no choice but to follow sana, no, the order of the Supreme Court, Jessica. But that's the problem now. Kasi, di ba, mukhang ayaw paniwalaan or may sariling pananaw si Presidente Aquino, ang executive branch, on what savings in government technically means. Normally, in other circumstances, no, ang nangyayari dapat talaga ay kung halimbawa may question of the interpretation of the law, ang sinasabi natin yung Supreme Court is the final arbiter, no? Kung ano ang sabihin ng Korte Suprema, yan yung batas. Yan yung interpretasyon ng batas. But we have a case here that the President does not agree with the interpretation of the Supreme Court. Titingnan natin kung paano nila i-depensa formally sa kanilang motion for reconsideration or whether that will be enough to change the minds of the 14 justices na nagsabi na certain parts of the DAP are unconstitutional, Jessica. Doon sa binanggit naman ni former Chief Justice Panganiban na augmentation, parang allowed daw yon by the President basta hindi lalagpas sa executive branch. But naglabas ng listahan na ang Malacanang mismo kung saan nila inilagay yung DAP, and I don't know if those can be called augmentation, considering na may mga malalaking amount that went to projects of LGUs and even to congressmen. Meron ding nakuha yung central bank, etc. Hindi ko alam kung augmentation pa ba yung matatawag in the words of former Chief Justice Panganiban. Alam mo, ma'am, yung pagkakapaliwanag nitong si former Chief Justice Panganiban, bakit ba natin nire-restrict, no, yung kapangyarihan ng Presidente na basta-basta na lamang mag-amend? For example, merong ang Presidente grants 100 million to a certain project sa Region B, kunyari, no? Tapos nagbigay siya ng project for Region C na 100 million. Ang iniiwasan ng konstitusyon at ng batas ay ang gawin ng isang presidente na bigla na lang hatakin yung pondo na 100 million dun sa Region B at ilagay niya yon sa Region C just because yung region na yon ay medyo paborito ng presidente. So may dahilan kung bakit nire-restrict yung kapangyarihan ng presidente to spend it kung saan to pwedeng gawin at kailan pwedeng gastusin or mag-augment ng pondo ng gobyerno. So, may rationale naman behind that. Hindi naman tinatanggalan ng Korte Suprema ng kapangyarihan to augment yung presidente na dangan lamang
clarify kung ano yung mga restrictions doon sa power na yon, Jessica. And I remember yung interview kagabi kay Professor Briones, no? I asked her, talaga ho bang walang masyadong magalawan ang presidente such that he needs to, realign or transfer funds? At ang sabi ni Professor Briones, unang-una ang nagsasubmit ng budget yung executive branch. So kasalanan nila kung kulang pala yung budget na it follows na kasalanan nila kung kulang yung kanilang budget na hiningi dahil yes, and sinabi rin ni Professor Briones na pagka ganon, marami naman pwede pang mapagkunan ng pondo. Meron emergency funds, may discretionary funds, may intelligence funds, etc. etc. Anyway, let's leave it at that. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.